Aswang sa Lamay. November 25, 2005, Quezon Province. Napilitan akong umuwi sa aming probinsya nang tumawag si tatay at sinabing isinugod daw sa ospital si nanay. Hindi ko mapigilang mapaluha habang lula ng bus na sinasakyan ko pauwi. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakauwi sa amin, kaya hindi na rin kami nakakapag-usap ni nanay. Isa pa, masama ang loob niya nung umalis ako para magtrabaho bilang call center agent sa Maynila. Sa kagustuhan kong tumayo sa sarili kong mga paa, ay tiniis ko ang aking ina. Ako lang kasi ang nag-iisa nilang anak at lalaki pa, kaya nahiya akong umasa pa sa kanila kung kaya ko namang magtrabaho. Hindi naman ako pumapalya sa pagpapadala sa kanila tuwing sweldo ko na. "Infanta, yung mga bababa po riyan, infanta na po tayo," sigaw ng konduktor ng bus na sinasakyan ko. Sumilip ako sa labas ng bintana. Malayo-layo pa naman ako sa aking bababaan. Bala ko sanang dumiretso muna sa bahay para iwanan doon ang mga gamit ko at ipagluto na rin si tatay ng pagkain na dadalhin ko sa ospital mamaya. Bagamat matagal na akong hindi nakakauwi, ay kabisado ko pa rin naman ang bayan ng Infanta. Kaya kahit madilim na ay nakita ko agad ang bababaan ko. "Manong, para na ho!" Nilakasan ko ang boses ko para marinig ng konduktor. Ngunit hindi niya ako pinansin. Inulit ko ang pagpara at mas nilakasan ko pa ang boses nang lumampas na sa tulay ang bus. "Manong, para!" Huminto naman ang bus kaya kumilos na ako para bumaba. Tiningnan ko ng matalim ang konduktor na namumutlang nakatitig sa akin. Binitbit ko ang bag na naglalaman ng aking damit at ang isa pang naglalaman naman ng mga pasalubong ko kina nanay at tatay. Dahil lumampas na ang bus sa bababaan ko, naglakad pa ako hanggang sa makarating sa kanto ng aming sityo. Nagtaka ako nang wala akong makitang tricycle na nakaparada sa may kanto. Nang umalis kasi ako ay pila-pila pa rin ang mga tricycle doon. Kunot-noo kong tiningnan ang suot na relo at napagtantong 8:00 pa lang naman ng gabi. Paano kaya umuwi nito? Kung lalakarin ko naman hanggang sa amin ay baka abutin na ako ng 10 oras ng gabi. May kalayuan din kasi yun. Isa pa ay liblib din ang dadaanan ko kung sakali. Tinawagan ko si tatay para sabihing nakababa na ako sa may kanto. Magbabakasakali ako na may kakilala si tatay na pwedeng sumundo sa akin doon. Kahit dublihin ko na ang bayad, okay lang. "Anak, bukas ka ng umaga umuwi sa bahay ha. Dito ka na magpalipas ng gabi sa ospital. Bilisan mo." Nagtaka ako nang mabakas ang labis na pag-aalala sa boses ni tatay. Hindi na ako napumilit na dumiretso sa bahay dahil wala rin naman akong masakyan. Binuhat ko ulit ang 2 bag na daladala ko at naglakad-lakad sa may unahan ng highway para mag-abang ng jeep. Sabi kasi ni tatay, magkakasakay lang ako kung lalakarin ko hanggang sa makalampas ako ng tulay. Wala raw kasing humihintong sasakyan sa may kanto. Saka ko lang naunawaan kung bakit lumampas ang bus na sinasakyan ko kanina. Mukhang ipinagbawal na nga ang paghinto ng mga sasakyan doon. Nagtataka ako kung bakit. Nakakailang hakbang pa lang ako nang makarinig ako ng malakas na pagaspas sa hangin. Nang tumingala ako para tingnan kung ano iyon, ay kagad akong napaatras. Isang malaking ibon. Nanginginig ako sa takot at tila napako mga paa ko sa lugar na kinatatayuan ko. Para akong tinakasan ng dugo nang mapagmasdan nito ng malapitan. Sigurado ako, hindi iyon isang ordinaryong ibon lang. Wala sa sariling kumaripas ako ng takbo. Binaliwala ko ang bigat ng daladala ko. Lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib nang mas lumakas ang pagaspas na naririnig ko mula sa aking likuran. Malapit na siya. Nagkaroon ako ng munting pag-aasa nang matanaw ang paparating na sasakyan. Ilang sandali pa ay lumipad na papalayo ang malaking ibon. Nahahapo-hapo akong napaupo sa lupa. Nakalampas na pala ako ng tulay. Nang dahil sa takot ay wala na akong inaksayang oras. Tama nga si tatay. Kailangan ko pang makalampas ng tulay bago makasakay. Nang pumara ako roon ay huminto kaagad ang isang jeep. Pansamantalang nawala sa isipan ko ang nangyari kanina nang makarating sa ospital. Sinalubong ako ni tatay na alalang-alala pa rin.
Ipinaliwanag niya ang nangyari kay nanay. Doon ko nalaman na malubhan na pala ang sakit ng aking ina. Kinabukasan, pinayagan na rin ako ni tatay na makauwi at dahil sariwa pa rin sa isip ko ang nangyari kagabi, naging mapagmatsyag ako sa paligid. Hindi ko alam kung ligtas ba ako sa pagbalik ko rito. Iyong mga napansin ko kagabi, sigurado ako hindi iyon nagkataon lang. Ang takot sa mukha ng konduktor, ang pagkawala ng mga tricycle na bumibiyahe tuwing gabi, at ang kagustuhan ni tatay na magpaumaga na ako sa pag-uwi. Nang makababa ako sa tricycle na sinasakyan ko, nakaagaw pansin sa akin ang nagkukumpulang mga tao di kalayuan sa bahay namin. Isko, anong nangyari? Bakit nagkakagulo riyan? Kuryusong tanong ng driver na sinasakyan ko. Sumagot naman si Mang Isko, ang kapitbahay naming barangay Tanod. Umatake na naman daw kagabi yung balbal, tinangay ang bangkay ni Lucia. Balbal. Narinig ko na iyon noon kina nanay. Sila yung mga ori ng aswang na gustong-gustong kainin yung mga bangkay ng tao kaysa sa sariwang laman. Tila ba pabango sa kanila ang amoy ng isang bangkay? Kung mas sariwa, mas nakakatakam sa kanila. Lalo na yung mga bangkay nakakalabas lang sa morgue. At kapag wala daw nakuwang mga ito, kumakain na lang sila ng sariwang karne ng tao. Mabsan lamang ang kanilang gutom. Bagya akong nakaramdam ng takot sa narinig ko. Kahit pala patay ay wala pa ring ligtas sa mga aswang. Julius! Julius! Nakabalik ka na pala! Sigaw ni Tia Ana, pinsan ni tatay. Sila ang tanging kamag-anak na malapit sa amin. Kaso nga lang, di sila magkasundo ni tatay noon pa man sa di malamang dahilan. Tia! Lumapit ako sa kanya para magmano. Kakauwi ko lang ho. Nasa ospital ho kasi si nanay. Ikumusta naman ang lagay ng nanay mo? Hindi ko mapigilang malungkot na maalala ang lagay ni nanay. Nang sabihin ko sa kanya na malala na ang lagay ni nanay, nalungkot ang mukha ni Tia at marang tinapik ang aking balikat. Malalampasan niyo rin iyan, Julius. O siya, sige, may pupuntahan pa ako. Nang magpaalam si Tia ay dumiretso na ako sa aming bahay. Hindi na ako nakiusisa sa nangyari sa aming kapitbahay dahil sa nararamdaman kong pagod. Kinagibihan, isang masamang balita ang sumalubong sa akin nang tumawag si tatay para ibalitang wala na si nanay. Nakikiramay kami sa pagkawala ni Maria, sabi ni Mang Isko sa akin nang makauwi ako matapos asikasuhin ang funeral ni nanay. Ilang sandali na lang ay dadali na sa bahay ang bangkay ni nanay para iborol. Salamat ho sa pakikiramay, Mang Isko. Tatalikod na sana ako nang mapansin kong tila may gusto pa siyang sabihin sa akin. Bakit ho, Mang Isko? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Dito ba iboborol ang bangkay ni Maria? Nang muli ko siyang tanungin ay nagmamadali agad siyang nagpaalam. Naguguluhang inahabol ko na lang siya ng tingin. Mabigat ang pakiramdam ko habang inaayos ng mga taga-punerarya ang paglalagyan ng kabaong ni nanay. Nagtaka naman ako nang mapansin ko silang nagmamadali habang ginagawa iyon. Magkapayo muna kayo, alo ko sa kanila. Ngunit marin silang tumanggi at nagmamadali nang umalis. Nabalot ng takot ang buong katawan ko nang maalala ang nangyari kahapon sa lamay. Paano kung mangyari yun kay nanay? Batid kong alam din ni tatay ang sitwasyon. Naabutan ko kasi siya sa kusina na abala sa pagdikdik ng bawang. Isang mabisang pangontra sa aswang. Nasasaktan kasi sila tuwing nadadapian nito ang kanilang balat. Julius, tulungan mo ako nang mas mapadali itong pangontrang ginagawa ko, sabi ni tatay na makita niyang pinagmamasdan ko siya. Dinikdik ko ang mga bawang na ibinigay sa akin ni tatay at hindi na nagtanong pa. Bilisan mo na riyan, Julius, lumalalim na ang gabi. Paglabas namin ni tatay, kalat na ang dilim. Hindi na nakapagtataka sa ilan lamang ang pumunta para makipaglamay sa burol ni nanay. Halos lahat sila ay malalapit na kaibigan lang ng aking mga magulang. Maya-maya ay nakaagaw pansin sa akin si Tia Ana. Naglalakad siya papalapit sa amin. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na! Galit na sabi ni tatay at hinarang siya. Makikiramay lang naman ako, kuya. Naging malapit din naman kami ng asawa mo. Sabi naman ni Tia Ana habang ang mga mata ay nakatutok sa kabaong ni nanay. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako pero nakita ko ang kislap ng mga mata niya habang nakatanaw sa kabaong ng aking ina, taliwas sa pinababatid niyang pakikiramay.
Magpupumilit pa sana si Tia Ana nang iabot ko kay tatay ang dinikdik naming bawang. Nagulat ako nung humiyaw si Tia Ana at nang mamadaling umalis. Gustuin ko mang magtanong ulit kay tatay pero mukhang hindi pa siya handang sagutin ang mga katanungan ko. Ikinalat namin ni tatay ang asin sa palibot ng bahay. Ganun din ang mga dinikdik na bawang. Ang iba na may isinabi sa poste ng tulda kung saan nakaburol ang bangkay ng aking ina. Pagsapit ng ating gabi, lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makarinig ng malakas na pagaspas sa labas ng aming bahay. Pamilyar iyon sa akin. Dali-dali namang lumabas si tatay, dala ang kanyang itak at buntot ng pagi na inanda niya kanina. Sige, subukan mong lumapit sa bangkay ng asawa ko at nang magkapira-piraso ang katawan mo. Banta ni tatay nang makalabas siya ng aming bahay. Ako na may nakabantay sa harap ng kabaong ni nanay habang nanginginig sa takot. Nanlalamig ang buong katawan ko. Ang kamay kong nakakapit sa kabaong ni nanay ay nanginginig na rin. Nagsigawan ng mga taong nasa lamay nang bumaba ang isang malaki at itim na ibon. Nanilisik ang mga mata nito at tila hayok na hayok sa nakikita niyang nasa likuran namin. Sa lakas ng pagaspas ng pakpak nito'y napuno ng alikabok ang paligid. Nagtakbuhan ng mga nakikipaglamay. Ni isa sa mga kapitbahay namin ay walang tumulong. Nagaunahan pa silang magsara ng mga pinto, bintana sa takot na maging biktima. Nang mawala ang alikabok na kumakalat sa hangin, nawala na rin ang malaking ibon. Habang si tatay ay nag-aabang pa rin sa labas. Maya-maya may kakaibang amoy na nanunuot sa ilong ko. Masangsang. Amoy patay na hayop. Halos maduwal na ako sa tapang ng amoy na iyon, kaya agad kong hinanap kung saan iyon nanggagaling. Natigilan ako nang marinig ang pag-angil mula sa gilid ng kabaong ni nanay. Napatras ako nang tumambad ang isang itim na aso. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Nakalabas ang matatalim nitong pangil na parabang anumang oras ay handa na akong sakmalin. Ang malakas nitong pag-angil ang nagpapakilabot sa akin. Gusto kong tumakbo, ngunit may iwan doon ang bangkay ng aking ina. Kung iiwan ko iyon, baka wala na akong balikan. Tay! Malakas kong sigaw nang tumalon ang malaking aso at dinamba ang kabaong ni nanay. Nahulog iyon sa lupa. Tumagilid ang kabaong at lumawit ang ulo ng bangkay. Kaagad namang tumakbo patungo sa direksyon ko si tatay nang makita niya ang nangyayari. Sinugod nito ang malaking aso at malakas na hinagupit ng hawak nitong buntot ng pagi. Tila nag-aapoy ang katawan ng mabangis na hayop sa aming harapan habang lumalatay ang bawat hampas ni tatay. Lalo kong nakumpirma na isa nga itong aswang. Kumuha naman ako ng asin at isinaboy sa katawan ng aswang. Malakas itong umatungal. Lalo akong kinalibutan na magwala ito. Marahil ay dahil sa sakit ng bawat paghagupit ng buntot ng pagi sa katawan nito. Tumawab ang kabaong ni nanay at nagkalat na rin ang mga bulaklak sa lupa. Ang mga upo ang nakaayos kanina ay parang binagyong tumilapon sa paligid. Ilang sandali pa, bumagsak ang katawan ng aswang sa lupa. Sa dami ng sugat na itinamo nito, mukhang wala na itong buhay. Nang makumpirmang patay na ang aswang, saka palang naglabasan ang mga kapitbahay namin para makiusisa. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaayos ko ang tumaob na kabaong ni nanay. Nabalot ako ng takot at matinding lungkot. Dahil sa huling sandali ni nanay sa ibabaw ng lupa, hindi man lang niya nakamit ang isang mapayapang lamay. Nang tuluyan nang sumikat ang araw, nagimbal kaming lahat nang unti-unting mag-anyong tao ang aswang na napatay ni tatay kagabi. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa aking ama, si Tia Ana. Si Tia Ana ang aswang sa lamay. Ngunit, ni katiting ay wala akong nabakas na pagsisisi sa mukha ng aking ama. Marahil ay iyon ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo noon pa man. Nang mailibing si nanay, bumalik na ulit ako sa Maynila. Dala ang nakakakilabot na karanasan sa noon ay maganda at tahimik naming sityo. Simula noon, natakot na akong pumunta sa mga lamay. Kahit anong pilit sa akin ng mga kaibigan ko, gumagawa na lang ako ng dahilan. Hanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi naniniwalang totoo ang aswang. Ngunit sana, huwag na nilang hintayin pa na mangyari sa kanila ang karanasan kong iyon nang umuwi ako sa aming probinsya.